At ang Best Director winner ay Crisanto Aquino for My Future You. Magandang gabi sa inyo. Ngayong araw ay isi-share ko lang ang isang napaka-espesyal na kwento tungkol sa tagumpay ng matalik kong kaibigan na nanalo bilang isang Best Director sa nakaraang Metro Manila Film Festival noong 2024. Sobrang saya ko nang malaman ko ang balitang ito. Hindi ko mapigilan maging proud para sa kanya. Tara, simulan na natin. Ngayon may lakad tayo. Mayroon tayong napakahalagang lakad. At pupunta tayo ngayon ng Tomas Morato. At manonood tayo ng black screening ng pelikula ng aking matalik na kaibigan na si Crisanto Aquino. Kanyang film ay My Future You. Kagabi, which is yung Metro Manila Film Festival, nanalo siya bilang Best Director. Congratulations, Chris. And third Best Picture. Pupunta tayo ngayon doon para bigyan siya ng suporta. Matagal na rin namang in-schedule itong black screening. Siguro mga 3 linggo na. So ayun, samahan nyo kami. Tara, let's. Siya si Crisanto Aquino, ang taong hindi lang sobrang talented, kundi may sobrang pagmamahal sa sining ng pelikula. Mula pa noong magkasama kami sa aming theater group nung college sa PUP Santa Mesa, which is Sining Lahi Poly Repertory, ay mahilig na siya magsulat at gumawa ng mga kwento. I could not really recall if meron siyang naidirect na play during those time na magkasama kami sa loob ng group. But because he is more into writing stories, stage management, actor, and yeah, isa pala siyang dancer. Hindi lang isang dancer, isang magaling na interpretative dancer. That time was late 1990s. After noon, lumabas kami ng university noong mga early year 2000. Rumakit-raket sa mga professional theater group at nagkasama uli kami doon. Isa ako sa mga naging actors sa mga stage plays na ginagawa namin like Noli, El Fili, Ibong Adarna at marami pang iba. At siya naman ay madalas na isang stage manager. Until siya na rin yung nag-handle sa aming mga pick-up rehearsals for every shows most of the time. Dahil sobrang pinagkakatiwalaan siya nila Sir Junior Ranillo. Sobrang taas yung tiwala na binibigay sa kanya noong mga panahon na yon. Nagkasama rin kami under Tito Joe Gruta from We Are Staging Stage Plays then. Tito Joe is a veteran theater and film actor who started the entertainment industry in the early 1970s. What I know is naging interested din si Chris sa paggawa ng pelikula since nasa film industry din si Tito Joe. Then until Chris works with one of our elder alumni member sa Sining Lahi Poly Rep na si Ate Mosang, which it had fully opened the doors for Chris sa entertainment industry. Fast forward tayo noong taong 2019, sinulat at dinirect niya ang pelikulang Right About Love, ang kanyang pinakaunang pelikula na nagwagi ng Best Screenplay, Best Musical Score, Special Jury Prize, Best Supporting Actor, Best Supporting Actress, Best Original Song, Best Editing and Editor, and Second Best Picture sa 45th Metro Manila Film Festival. At noong 2020 ay nanalo ang pelikulang ito sa ABC TV Awards sa 15th Osaka Asian Film Festival. Ginawa naman niya ang pelikulang Relievo noong 2022 under Viva Max at ang pelikulang Instant Daddy noong taong 2023
na pinagbidahan ni Gerald Napoles. It is a Filipino comedy drama film produced and distributed by Viva, and I could say it really touches my heart. Oh my God, Chris! So brilliant! Hello everyone! So welcome Mr. Christian Vasquez. And of course, the best director, Crisanto Aquino. And there you have the third best picture, last MMMF 50. Yeah, we would like to acknowledge first the presence of all SLP alumni. Thank you po for sponsoring the black screening. Yes, grabe. Okay, so let's hear few words first. Yes. Good afternoon po. Yes, sir, Christian. Good morning sa lahat. First of all, gusto kong i-congratulate ang Best Director. Sobrang, para sa akin, sobrang special kasi nung ginawa namin to, nung ginawa ni Director, wala naman ako nakita sa kanya na yung parang yung gusto niya manalo ng award. Parang si Direct, gusto niya lang gumawa ng magandang pelikula. Alam mo yun, very humbling. Very humbling ang experience ko with Direct kasi nararamdaman ko sa kanya na sobrang passionate siya sa ginagawa niya kasi sabi nga niya, ilang taon mo na ito Direct ginawa? 2020. So finally ito na. So nung nakasali pa lang to sa MMFF, tuwang-tuwa na kami na parang grabe, sobrang achievement na tapos nanalo pa si Best Director, tapos si Seth, tapos Best Editor, tapos si Seth nanalo rin. Tsaka ang ganda rin ng bangs ko dito. Oh my God! Siyempre. Kaya sobrang happy. Thank you so much sa inyong lahat for supporting. I love you, Direct. Love you, Direct. Yeah! Oh. Pag may film ako, lagi kami nagpa-vlog. So si Kit Sherwin Cruz, kay dad mo to? Kind of. Oo, sabi ko na nga ba, kaya kuya ang tawag ko dyan eh. Ay mga kabatch, wala na akong sabihin, nasabi na lahat eh. Natupad ang pangarap ko. Charot! Congratulations, thank you. Pero surprise naman tayo. Di, kasi napuyat kagabi yung yung dalawang bata. Cavite pa sila. So hindi na nila kinaya pumunta ngayon. Pero masaya yung dalawang bata kagabi. Wait lang, ganyan yung trophy ko, dala ko. Oh my God! Mahawak naman. Mabigat siya. Repeat performance ng mo. No winning speech mo, Direct. Crisanto lang. Oh my God! Okay lang niya, nagtaga ng sinihan. Yes! Thank you. Magandang tradition ng Polar Rep to. Pag may pelikula ako, na wini-welcome mo kayo lahat para mag-celebrate tayo kasi bihira tayo magkita, di ba? So ginagawa ko siyang way din for us to see each other, a mini reunion, kahit 60 packs lang to. Madalang talaga mangyari to. Kaya pag may pelikula ako, natutuwa ako kasi feeling ko makikita-kita tayo ulit. So ito yun, like this. So to my next films again, to other black screenings. So thank you for always supporting my film. Love you, Crisanto! You are my family. Thank you. Sa lahat ng mga nagbumili ng ticket, nag-send out sa mga friends. Thank you guys! Maraming mapupuntahan ang pinili nyo yung ticket. Sa mga constituents ko. Charot! At alam nyo ba, hindi biro ang paggawa ng pelikula. Sinakripisyo niya ang oras, pagod at minsan, pati
pati personal na buhay. Pero worth it lahat dahil sobrang ganda ng resulta. Dumating ang gabi ng awards night, ang daming bigating pangalan sa industriya ng pelikula. Pero hindi ko mapigilang kabahan para sa kanya. Heto ang mga nominado para sa Best Director. Chito Ronyo para sa Espantaho. Sig Madamba Dulay para sa Green Bones. Pepe Jokno para sa Isang Himala. Crisanto Aquino para sa My Future You. Richard Somes para sa Topak. Michael Tubiara para sa The Kingdom. At nang inanunsyo na ang Best Director, grabe. Napasigaw talaga ako sa sobrang tuwa. At ang kanyang speech ay punong-puno ng pasasalamat sa lahat ng sumuporta, lalo na sa mga taong nagtiwala sa kanya mula pa noong umpisa. Oh my God, totoo ba to, Lord? Ang haba po ng biyahe ko bago maging director mula sa pagiging production assistant, script continuity, AD ni Direk Chito na napakahabang panahon ni Gerald Tarog, mga nagturo sa akin at nag-impluwensya para gumawa ng pelikula. I want to share this award also sa lahat ng direktor na kasama sa Metro Manila Film Fest na mahuhusay po ang lahat ng pelikula. And also I want to thank my Regal family, kay Miss Rosel, kay Sir Kit, sa mga staff ko. Salamat po sa mga nanonood na lang My Future You. Kami din po, pengi din pong sinihan. Please! And also, I want to dedicate this award to Mother Lily. Mother, kung nasaan ka man ngayon, alam ko na ang ngiti ka. Para po sa inyo to. Salamat po, Metro Manila Film Festival. Hindi lang ito kwento ng tagumpay ng kaibigan ko. Para sa akin, ito rin ay paalala ng mga pangarap natin, gaano man kalaki o kaimposible, kayang-kayang matupad basta't may sipag, tiyaga at paniniwala sa sarili. At bilang matalik niyang kaibigan, sobrang saya ko at naging parte ako ng journey ng buhay niya. At yan ang kwento ng tagumpay ng matalik kong kaibigan na si Chris. At para sa mga nangangarap dyan, huwag kayong susuko. Sino ang kaibigan nyo na feeling nyo ay makakagawa ng malaking pagbabago? I-share nyo yan sa comment section. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share ang video na ito para ma-inspire din ng iba. Hanggang sa susunod na video mga kaibigan. Directors are visionary leaders. Sila ang kapitan ng barko na naghahatid ng mensahe na gustong iparating ng isang kwento. Sa gabay ng isang mahusay na direktor na bibiyang buhay ang mga obrang tumatatak sa puso at diwa ng mga manunood. To present the award is